Good morning mga kalakbay. Kamusta kayong lahat? Sana nasa maayos kayong kalagayan matapos nitong mga nagdaang bagyo. Sana'y nasa litas kayong kalagayan. Alam niyo naman siguro na ang gamit kong camera ngayon ay itong Insta360 ONE X2. Ang problema lang is matagal mag-convert ng 360 videos to MP4. Kaya sa pagko-convert pa lang ay inaabot na ako ng 1 linggo. Tapos mag-edit pa, pagdudugtong-dugtongin pa yung mga videos, maglalagay pa ng music, maglalagay pa ng text. So after some thinking is nakabili na rin ako ng action camera na flat. Ang napili kong action camera ay itong DJI Osmo Action 5 Pro. Binasa ko pa yun. Nabili ko ito for the price of 28,600 kasama ang 256 gig memory card sa Infomax, located at the cyber zone of SM Megamall. Pakita ko na sa inyo yung laman ng camera na to. Ito yung box. Ayan yung harap. Ito yung likod. Hindi na ako magdadive sa specifics na yan. Tapos ang laman ay itong selfie stick. Tapos meron ding thread 1/4 inch. Meron ding kasamang ito yan, Type-C to Type-C USB cable. Tapos dalawang magnetic mount. Tapos mounting bolt, dalawa rin. Tapos curved bracket na pwede ilagay sa helmet o sa dashboard. Tapos ito ang battery case nya. Ito ang dahilan kung bakit ito ang pinili ko. Kasi ayan, 3 battery. Ayan, 3 battery nya. Isa nilagay ko sa camera dahil papakita ko sa inyo mamaya yan. And nagcha-charge ito. Ang charging capacity nito is kasya lang yung 3 baterya na nalakay dito. So para na rin akong may dobleng baterya. Sa Insta360 daw kasi at saka sa GoPro is hindi pa ganito daw yung battery case. Kumbaga parang separate battery pa. Tapos separate din siya charge. So parang palit-palit. Dito habang lobat isa, nagcha-charge na rito. Then pagpalit, charge, pagpalit, charge. Hindi sabay-sabay ang charging nito, kundi uunahin nito yung pinaka konti ang charge. So, isa-isa siya magcha-charge, hindi sunod-sunod, hindi sabay-sabay. Then, ito na yung pinaka-unit. Ilalapit ko lang muna yung camera, yung cellphone ko, tapos papakita. Ito na nga yung main unit. Ayan. Ay itsura niya sa harap. May screen sa harap, malaki-laki. Tapos malaki-laki rin yung lens. Tapos sa likod naman, ayan, touchscreen. Yan likod na yan. Touchscreen yan. Then, ang settings ngayon nito, bago ko bili ito is pinatest ko na to, pinakalikod ko na. So ang settings ngayon nito, kung mababasa nyo is ayan,
Screenshot ko na lang. Basahin ko na lang. 1080p, 30 frames, Rocksteady wide. Ayan. Tapos sa settings na to, ang filming hours niya ay 14 hours and 50 minutes. Pipicturean ko na lang to, tong screen na to, ipapakita ko dito sa gilid. Tapos yan. Hindi ako tech savvy sa mga ganito. Tutusin, pangalawang bilip pa lang to ng camera. Medyo outdated na nga rin yung aking alam. Ninalay sa akin sa camera. So ang sabi ang isang battery daw, battery nakalagay dito ay 4 hours ang running time lang. So tetestin ko pa yan, magkakaroon tayo ng test run tungkol dito sa camera na to. Tsaka meron pala akong hindi na banggit saan yun? Ito kasama rin ito, kaya lang kasi patay ko muna. Kaya lang kasi ayan, hindi siya natatanggal. Kala ko parang natatanggal. Ang mangyayari is pasok ng camera is saan mapasok ito? Dito, paharap. Para papasok. Ayan. So naipasok ko na. Ang mahirap lang is yung battery dito nakasil, sarado. Pero kasi ito, pwede kasi ikabit yung mounting dito. Ayan, para pwede pa tayo. Ayan, para pwede pa tayo. Tapos pwede rin itong nag-adjust pa ako dito sa ayan, tahiga. Ngayon, pag tatanggalin ito, yun lang, palabas, parang palabas ang ayan, natanggal yung rubber, palabas yung kuha. Palabas yung kuha. Ayan, nahirapan tuloy ako kumuha. Ayan, nahirapan ako. Pasensya na. Nag-iingat lang. Ayan. Ang ginawa ko is parang dito ko sa touchscreen tinulak. Ayoko. Parang naano kong gamitin to. Bukod sa touchscreen ng tulak, palabas. Ganyan, pag ganyan na pasok, pag ganyan na labas. Sa touchscreen ng tulak, pwede magasgas yung gilid. Dito. Pwede magasgas yung gilid. Kaya ngayon, umorder ako sa Shopee ng accessories pa. Ito. Rubber silicone case na may lanyard saka lens cap. Kakabit ko yan na. Dahil lang. Kawin mo natin itong rubber. Nahirapan ako yung rubber.
Ayan, nakabit ko na yung rubber. Ngayon, kabit na natin tong silicone. Pasensya na po, aanga-anga lang. Ayan. Ayan. Hindi lang halata. Ayun lang, medyo meron parang alanganing fit. Pero in all case, ayan, baka kailangan tanggalin yung rubber. Ayan. May kasama kasing rubber ito, nakasama ng main unit. Pero nung nilagay ko yung silicone is parang yun nga, parang nag-awkward yung fit. Nung tinanggal ko yung rubber, ayan, sumakto yung fit. Then may lens cap na ganyan. Yan. Tapos nung lanyard, nakakabit sa mounting. Yan. Tapos bumili rin ako ng ito, mga tempered glass ng mga screen. Ikakabit ko pa to. Pakita ko na lang sa inyo sa susunod na video. Tapos ito, case. Ganyan yan, nakabukas. Tapos may opening yan sa ilalim. Pakita ko sa inyo yung opening. Kabit natin yung magnetic mounting. Lagay natin sa case, nakabit ko na yung mounting. Ayan, kung saan, ayun yung harap, ito yung harap. Tipang hindi magkasya. Ayan. Ayan. Butik pang hindi magkasya. Yung opening sa ilalim, ayan, para kahit nakakabit yung mount, okay lang. Ayan yung case. Ito, itong lanyard nga, ikakabit ko to sa kung saan man to nakamount para hindi maglaglag. Yung performance ng camera, magkakaroon tayo ng test run gamit na camera ito. At yun, sana sa pagbili ko ng camera to, mapasimple yung proseso ng pag-edit ng video. So, magkita-kita na lang tayo sa susunod na lakbay. Bye! Test video using Osmo Action 5. At ayan, nakakabit na yung mga
ano ngayon? Tempered glass, 3. Isa sa lens, isa sa screen sa harap, isa dito sa main screen. At ngayon, pakita ko sa inyo kung saan ko ikakabit itong camera na to at kung anong mounting ang gagamitin ko. Pinag-iisipan ko pa, pero sa ngayon meron akong eto, ayan, curve mount. Titignan ko kung po pwede yan. Tatanggalin ko yung nakakabit na 1/4 inch mount dyan. Ngayon, pakita ko sa inyo kung saan sabay ko ikakabit. Ayan. Dito ko ikakabit. Tatanggalin ko din yung screw na yan. Tapos pagka dyan. Pag ganyan or pag ganyan. Pag-iisip ako pa. So, yun na muna ang test bid. Yung test ride next time na.